Ako si Mike McKenzie. Lumaki ako sa Loy, California, ang walang pananampalataya na kabisera ng mundo. Nang ikasal ako ay lumipat kami sa Southern California. Nagtrabaho ako bilang isang tindero sa isang kumpanya ng tile at talagang mahusay ako. Isa ako sa mga nangungunang salespeople ng kumpanya kaya binigyan nila ako ng sarili kong shop sa Anaheim. Iyon ang ginawa ko hanggang sa mabuntis ang aking asawa at nagpasya kaming bumalik sa Central California upang bumuo ng pamilya doon. Natapos namin ang pagpapalaki ng 4 na bata at lahat sila ay talagang matipuno. Lahat ay nasa sports. Nag-coach ako ng maraming football, American football at baseball, lalo na ang baseball. Sa kabuuan, sa panahon ng aking 19 na taong coaching career, nag-coach ako ng higit sa 30 iba't ibang team, lahat mula sa minor league baseball hanggang sa mga high school team. Ang aking panganay na anak na lalaki, si Ben, ay nag-aral sa Santa Barbara. Nagtapos siya at nakatanggap ng kwalipikasyon bilang isang espesyalista sa teknolohiya ng Nuclear Hospital. May nakilala siya sa simbahan at nagpasya silang magpakasal. Ang oras ng kasal ay ang huling katapusan ng linggo ng tag-araw bago magsimulang muli ang paaralan ng mga nakababatang bata. Naka-schedule ang kasal sa Sabado. Naisip namin na maaari kaming pumunta doon sa Miyerkules dahil gusto naming gawin itong isang maliit na bakasyon at magpaalam sa tag-araw bago magsimula ang paaralan. Dumating kami noong Miyerkules ng hapon. Siyempre, dinala ng 2 kong nakababatang anak na lalaki ang kanilang mga baseball bat at bola at natuklasan ang isang malaking park sa tabi mismo ng hotel. Sabi ng mga lalaki, "O tatay, maglaro tayo ng home run derby. Samahan mo kami pagkatapos mo kaming i-check-in." Sabi ko parang magandang ideya yun. Naglaro kami ng baseball at nag-hangout siguro ng ilang oras. Nang gabing iyon ay nagsimula akong makaramdam ng sakit na para akong binabawasan ng trangkaso. Naisip ko ang magandang panahon para magkasakit bago ang kasal ng aking anak. Hindi ko na masyadong inisip dahil hindi pa naman ako masyadong masama ang pakiramdam. Noong Huwebes, dayon pa man, ang aking tiyan ay sumama at lumalala sa lahat ng oras. Nitong Biyernes nilagnat na ako at pinagpawisan. We made it through the rehearsal dinner though, and I joked with the guests. I think I'm coming down with the flu, but since this party is costed me much, I'm going to eat every dessert and your leftovers. Din, dahil gusto ko ang halaga ng aking pera. Umalis na kami papuntang hotel at umupo kami ng anak ko sa bar. Ang aking anak na lalaki ay nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan kaya sinubukan niyang i-diagnose kung ano ang mali sa akin. Tinanong niya, "Naalis mo na ba ang iyong appendix?" Sabi ko, hindi naman appendix yun kasi lagi nilang sinasabi na one particular spot sa tiyan ang masakit talaga. Wala akong sakit na puntong iyon, ngunit wala pa ring kahulugan. Nagpasya akong bandang 1:00 ng umaga na pumunta sa isang convenience store para kumuha ng paracetamol para bumaba ang lagnat. Bumalik ako sa hotel, uminom ng gamot, ngunit hindi talaga gumana. Medyo naibsan nito ang sakit pero nilalagnat pa rin ako at pawis na pawis. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon, 1 linggo bago ang kasal ng aking anak. Nagsimula na akong mamutla. We made it through the wedding, but when some of the guests started to leave, sabi ko, "I've got to go check myself. Something's really wrong." Kaya nag-drive na kami papuntang hospital. Sa wakas ay nakarating ako sa nurse sa emergency room at kinuha niya ang temperatura ko na 40 degrees. Nakaramdam ako ng kalungkutan, talagang kakilakilabot. Hindi ako nakatulog ng mahigit 24 oras. Sinimulan ng nurse ang pagdiin sa tiyan ko at tinanong, "Masakit ba ito?" Sumagot ako na hindi masakit. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na martilyo, ang uri na ginagamit upang subukan ang mga reflexes. Tinapik niya ang ilalim ng paa ko at tinanong, "Masakit ba ito?" Natawa ako at sinabing hindi masakit. Tapos tinapik niya yung kabilang paa at sobrang sakit ng tiyan ko na pasigaw ako. Sabi ng nurse, "Okay, appendix mo yan. Tatawagin ko ang surgeon." Tanong niya, "May nagawa ka na bang physical lately?" Sabi ko, "Bueno, naglaro ako ng baseball kasama ang mga bata noong Miyerkules ng hapon." Naging seryoso ang ekspresyon niya.
Sabi niya, Miyerkules. Sabado ng gabi na yun. Nagsimula siyang magbilang ng mga araw, Huwebes, Biyernes, Sabado, 3 araw. Kung ang aking appendix ay pumutok na noong Miyerkules sa isang laro ng baseball, pagkaraan ng 3 araw ay seryoso ito. Makalipas ang halos kalahating oras, pumasok ang siruhano at sinabing talagang mataas ang bilang ng iyong white blood cell, kaya hinala ko na pumutok ang iyong appendix. Kung ito ay pumutok na noong Miyerkules, kailangan nating maoperahan kaagad. Sinimulan nila akong ihanda para sa operasyon, iniladay ako sa isang drip at hinila ako sa bulwagan. Nagpaalam ako sa asawa ko. Nang bumukas ang mga pintuan ng operating room, naisip ko, naku, napakalamig dito. Mayroon pa akong lagnat na 40 degree at pawis na pawis, ngunit naisip ko pa rin paano makakagawa ang mga taong ito sa ganitong mga kondisyon. Inilipat ako sa operating table at naisip ko masyadong maliit ang mesa na ito, malamang na mahuhulog ako dito. Pakiramdam ko ay wala akong mapaglagyan ng aking mga kamay. Tumingin ako sa kanan ko at biglang nakatayo doon si Jesus, pisikal na naroroon. Nawala ang lahat at wala ng ibang tao sa kwarto. Napatingin ako sa kanya na nagubuluhan at napaisip, anong nangyayari dito? Tapos naisip ko, namatay ba ako? Nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa kung paano kapag namatay ang mga tao ay nakikita nila ang kanilang mga sarili na lumulutang sa itaas ng kanilang mga katawan. Naisip ko na hindi iyon nangyari sa akin, kaya sa palagay ko ay hindi ako patay. Pero ano ba talaga ang nangyari? Hindi ito parang panaginip, ngunit parang ang katotohanan ay mas maliwanag at mas malinaw kaysa dati. Nagbago ang lahat sa sandaling nagpakita si Jesus. Ang kanyang balat ay mas maitim kaysa sa inaakala ko noong bata pa ako. Halos mukha siyang Arabo. Siya ay may puting robe, wavy brown na buhok at dark greenish-blue na mga mata. Nang tumingin sa akin ang mga mata niya, tumingin siya sa kaluluwa ko. Ramdam na ramdam ko ang nagniningning na pagmamahal niya. Ang pag-ibig na nagmula sa kanya ang nagpapaniwala sa akin na si Jesus iyon. Lahat ng tungkol sa kanya ay nagliliwanag ng wagas na pag-ibig. Inabot niya at sinabing gusto kong sabutin ang iyong panalangin. Naisip ko, sa aking panalangin, ano ang impyerno? Hindi ko agad naunawaan ang koneksyon, ngunit naisip ko na bilang isang bata ay nanalangin ako para kay Jesus na ipakita sa akin ang langit. Naalala ko noong namatay ang lolo ko. Siya ay Katoliko kaya pumunta kami sa kanyang libing. Ang pari ay nakatayo doon na may hawak na bola sa isang kadena na may mga buta sa loob nito, umusbong ang usok mula rito. Ang usok ay tumaas at sinabi ng pari na ang usok ay kumakatawan sa aming mga panalangin na umaakyat sa langit. Ikinuwento niya kung paano na ngayon si Lolo sa langit at wala ng sakit, dalamhati o luha. Naaalala ko noong bata pa akong nag-iisip, wow, mukhang kamanghamanghang lugar iyon, gusto kong makita ito. Lumapit ako at hinawakan ang kamay ni Jesus. Pagkahawak ko pa lang, nakatayo na kami sa burol. Puti ang lahat ng nasa paligid ko, ang pinakamaputi na nakita ko halos mabulag. Bumaba ang tingin ko sa paa ko at nakita kong nakayapak ako, suot pa rin ang pantulog na pang-ospital. Nakita ko ang magandang berdeng damo na perpektong na manicure. Iyon ay asul berde, ang pinakamagandang damo na nakita ko. Matalas ang aking sentido kaya mabilang ko ang bawat talim ng damo sa ilalim ng aking mga paa. Naramdaman ko ang bawat kagat at alam ko kung ilan sa kanila ang humawak sa paa ko. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Pinilit kong masanay sa matingkad na kaputian na ito para makakita ako ng maayos. Pagtingin ko sa kanan ko ay may nakita akong mas maliwanag na puting liwanag na parang liwanag mismo. Tiningnan ko ito at napaisip, wow, nakakabilib talaga. Biglang nagsimulang sumilaw ang mga sinag ng liwanag mula sa liwanag na iyon. Para silang mga fluorescent lamp na ginagamit sa mga pagawaan, ngunit halos 2 talampakan lang ang haba at bilog. Makinis at kumikinang sila tulad ng liwanag na pinanggalingan nila. Nagsimula silang lumutang sa harap ko at bagamat puti na ang lahat, ang mga sinag ng liwanag na ito ay mas maliwanag pa, halos kumukutitap. Napaka-weird. Pagtingin ko sa kanila ay nalilito ako at iniisip kung nasaan ako at kung ano ang nangyayari.
Isa sa mga light tube na ito ay dumiretso sa aking ulo. Naisip ko, dapat ko bang iwasan ito o ano ang dapat kong gawin? Tinamaan ako nito sa noo at nang dumaan ito ay bahagyang umungol. Nagdala ito ng init sa aking buong katawan hanggang sa aking mga paa at ang lamig na naramdaman ko sa operating room ay napalitan ng isang magandang mainit na pakiramdam. Biglang naramdaman na parang may humila sa kortina mula kanan papuntang kaliwa. Ang puting ambon, manipis na ulap o kung ano man yon ay nagbigay daan at nakita ko ang isang makapigihiningang magandang tanawin sa harapan ko. Nakatayo ako sa isang burol na may maliliit na bulaklak na tumutubo sa ibaba nito. Sila ay kahawig ng matamis na mga disantes na may maliliit at malambot na talulot. Ang lahat ng mga bulaklak ay pastel shades, purple, yellow, orange, pink, absolutely gorgeous. Para silang sumasayaw sa hangin kahit walang hangin. Nagtaka ako, bakit sila gumagalaw? Sa paanan ng burol, kung saan umatras ang puting ambon, nakita ko ang isang malaking lungsod. Tanging mga bubong ang nakikita ko habang tinatakpan ng hamog ang bahagi ng lungsod. Ang lungsod ay may isang malaki, ginintuang simboryo na eksaktong kamukha ng simboryo ng Diet House at ilang mas maliliit na dintong simboryo. Ang lungsod ay napakalaki na umaabot ng mga kilometro sa iba't ibang direksyon. Nakita ko rin ang iba pang mga puting istruktura na kahawig ng mga tore at taluktok ng simbahan. Sa kabilang panig ng bayan, sa kabila ng lambak, tumaas ang isa pang malaking bundok na puno ng perpektong hugis na mga conifer. Sila ay isang madandang berde, lahat ay perpektong simetriko. Sa ibabaw ng bundok nakita ko ang pinakakamangha-manghang paglubog ng araw na nakita ko. Sa itaas mismo ng mga puno, ang langit ay parang pula at orange at dilaw at pagkatapos ay nagbago ito sa mga kulay ng lila at berde, maliwanag na asul sa pinakatuktok. Ang mga ilaw ng tubo ay nag-uugnay pa rin, ngunit ngayon ay tumatawid na sila sa lambak. Ang isa sa kanila ay pumunta at tumama sa tuktok ng puno at parang may brilyante sa loob nito dahil sa sandaling tumama ito sa tuktok ng puno ay sumabog ito sa daan-daang maliliit na guhit ng liwanag. Hindi nagtagal ang buong bundok ay napuno ng mga puting sinag ng liwanag na sumabog. Hindi sila tumigil, umikot sila. Parang isang malaking fireworks display pero puro puti, kumikinang na fluorescent light. Tiningnan ko ito ng may buong pagkamangha at naisip kong ito ay hindi kapanipaniwala. At nang lingunin ko ang liwanag na pinanggalingan ng mga sinag, sinabi sa akin ni Jesus, ito ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nang sabihin niya iyon ay nanghina ang mga tuhod ko at hindi na ako makatayo pa. Napaluhod ako at nang tumama ang tuhod ko sa lupa ay nagulat ako at ginising ako. Ngayon, sa halip na isang magandang tanawin, nakita ko ang isang doktor na nakayuko sa akin na may maskara sa kanyang mukha. Tanong niya, alam mo ba ang iyong pangalan? Ibinuka ko ang bibig ko para magsalita pero tuyo ang bibig ko pero nagawa ko pa ring sabihin ang salitang Mike. Sabi ng doktor, good. Alam mo ba kung nasaan ka? Nataranta na naman ako dahil naisip ko kung nasaan si Jesus, nasaan ang langit, nasaan ang tanawin na ito. Tanong niya ulit, alam mo ba kung nasaan ka? I was going, okay, the wedding, I'm in Ventura. Kaya sinabi ko, Ventura at tumingin siya sa akin at sinabing, mabuti. May sinabi siya sa mga tao sa kwarto at ngayon ko lang napansin na may 5 pang tao sa kwarto. Lahat nakadamit ng nurse. Sinabi ng doktor, magiging maayos siya o bumalik na siya, isang bagay na noon at pagkatapos ay sinabi niya, dalhin natin siya sa intensive care unit. Tumingin ako sa gilid at nakita ko ang resuscitation cart. Napansin ko na nasa gilid ang isa sa mga sagwan at nakasabit ang mga wire at halatang dinamit ito at may naglalagay lang sa pwesto. Naisip ko, naku, namatay ako. Kinabukasan ay dumating ang siruhano upang suriin ako, sinuri ang mga tahi, sinubukan ang aking tiyan at kinuha ang aking lagnat. Sinabi niya sa akin, ito ang pinakamasamang kaso na nakita ko. Sagot ko, talaga. Nagsimula siyang maglakad palabas ng kwarto at saka bumalik. Sinabi niya, nakita ko ang mas masahol pa, ngunit hindi sila nakarating. At nagpatunay siya, ito ang pinakamasamang kaso na nakita ko kung saan nakaligtas ang isang pasyente.
Dumating sa akin ang aking asawa makalipas ang ilang oras. Tanong niya, kamusta? Sagot ko, hindi pa masyadong maayos pero hindi ka maniniwala sa nangyari. Sabi niya, talaga ano? Ibinuka ko ang aking bibig upang sabihin, ngunit nagsimulang umiyak. Akala ko, hindi ko pa susubukang sabihin sa kanya ang buong karanasan ni Jesus. Kinabukasan, muli siyang nagtanong, ano ang nangyari? Ibinuka ko ang aking bibig at muling umiyak. Tumagal ang 3 araw bago ko tuluyang nasabi sa kanya ang buong pangyayari. Nakaka-move on na umiiyak pa rin ako. Ito ay talagang emosyonal na karanasan. Nang sabihin ko sa kanya, nagsimula siyang umiyak at naisip ko, ito ay isang talagang hindi kapanipaniwalang karanasan na nangyari sa akin. Ito ay isang emosyonal na karanasan dahil naniniwala ako na iyon ang sandali kung kailan nagsimula ang isang tunay na relasyon kay Jesus. Bago ang karanasang ito, ilalarawan ko ang aking sarili bilang isang Kristiyanong linggo. Alam ko ang tungkol kay Jesus, ngunit hindi ko talaga siya maintindihan. Pagkatapos ng karanasang iyon, alam ko na siya ay isang tunay na tao, isang pisikal na tao. Binago nito ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa langit at naisip ko na baka ang langit ay talagang isang pisikal na lugar. Maaaring itago ito ng Diyos sa atin, kayang gawin ng Diyos ang lahat. 6 na araw akong liquid diet dahil hindi bumaba ang lagnat ko. Sabi ng doktor, hanggat hindi bumababa sa normal ang lagnat, hindi ka makakaalis. Sa ilang mga punto sinabi ng doktor, ilagay natin siya sa isang semi-solid na dieta at tingnan kung paano iyon napupunta. Kaya isa sa mga unang binigay niya sa akin na makakain ay saging at naisip ko, okay, sa wakas ay magkakaroon na ako ng iba maliban sa sabaw dahil 12 araw na akong nasa ospital at nabawasan ako ng 15 pounds. Ako ay medyo kalansay, kaya tuwang-tuwa akong makuha ang saging na iyon at nang simulan kong balatan ang saging na ito, para akong hinampas ng nilikha ng Diyos na parang 1 toneladang brick. Nagsimula akong umiyak at naisip ko, kumakain ako ng isang bagay na tumubo mula sa lupa, ang putik, libo-libong milya ang layo, at ito ay tutulong sa akin na gumaling muli. Para akong tinamaan ng buong bigat ng paglikha. Ang paglalakad ay mahalaga sa ospital pagkatapos ng operasyon. Gusto nilang tumayo ka at naalala ko ang nurse na pumasok at sinabing kailangan kong bumangon at maglakad. Ngayon ang araw na naglalakad ka kaya tinulungan niya akong bumangon sa kama at mayroon akong 4 na magkakaibang linya sa drip stand. Mayroon akong mga tubo at hindi ko alam kung ano ang mga iyon. Ito ay baliw. Kaya bumangon ako sa kama, kinuha ang drip tray ko at nagsimulang maglakad sa hall at tinulungan ako ng nurse. Dumaan ako sa ilang board at ito ay isang coastal town kaya may mga larawan ng karagatan at paglubog ng araw. Naalala ko ang pagtingin ko sa kanila at iniisip kung ano ang kulang sa akin. Sobrang stressed ako at binago nito ang lahat. Binago nito ang pagtingin ko sa buhay. Narito kung paano ko ilalarawan ang aking buhay bago ang aking malapit na kamatayan na karanasan. Pumasok ako sa trabaho ng maaga sa umaga, isang napaka-stressful na trabaho. Ako ay isang tagabuo para sa isang kumpanya ng pagpapaunlad ng real estate at mayroon akong 30 o 35 na bahay sa iba't ibang yugto ng konstruksyon. Uwi ako, magtapon ng mga gamit sa baseball o kung ano pa man sa likod ng truck, tatakbo sa isang laro ng baseball o pagsasanay at minsan susubukan kong malaman kung saan kami kakain ng hapunan dahil tapos na kami mga 6:00. O 7:30, ang mga bata ay may takdang aralin na nangangailangan ng tulong at ito ay araw-araw na pag-uulit ang parehong lumang stress. Isa sa pinakamalaking pagbabago para sa akin pagkatapos ng karanasang ito ay sinimulan kong ipatupad ang aking napagtanto habang naglalakad ako pabalik-balik sa pasilyo at tinitingnan ang mga larawan. Akala ko babagal lang, titigil at i-enjoy ko ang bawat sandali ng buhay ko. Kung naglalakad ako sa park o kung saan, may nakikita akong bulaklak, yumuko ako at inaamoy ito. Wala akong pakialam kung sino ang makakakita sa akin o kung ano ang iniisip nilang kakaiba o kung ano paman. Puno ng sunset pictures ang phone ko, puno ng flower pictures. Parang bata ang pinin ko sa mundo ngayon. Hindi ako binigyan ni Jesus ng atas, ngunit sa palagay ko gusto niyang sabihin ko sa lahat na magdahan-dahan, tamasahin ang kagandahan ng nilikha ng Diyos.
Sa tingin ko, kaya tayo nilikha para ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ako espesyal, hindi ako minahal ng Diyos ng higit sa sinuman. Ngayon sinasabi ko sa mga tao, hilingin sa Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa iyo at gagawin niya. Ngunit maging matiyaga dahil ang panalangin ito ay tumagal ng 40 taon upang masagot. Ngunit ano ang 40 taon sa Diyos? Wala. Hindi na ako takot sa kamatayan. Lagi kong iniisip na yon na kapag namatay ako sa huling pagkakataon at hindi na bumalik, sasalubungin ako ni Jesus sa burol na iyon at sasabihin, tingnan natin kung ano ang hindi mo nakita noong araw na iyon. Magpalipas tayo ng oras sa lungsod, ipapakita ko sa iyo. Pero lagi kong sinasabi, not today, not yet, kasi marami pang dapat mabuhay sa buhay. Ngayon ay mayroon na akong 13 apo at kung namatay ako noon ay hindi ko na makikilala ang isa man sa kanila. Ngunit sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit hinayaan ako ng Diyos na mabuhay.